Okay, so ang topic natin ngayon is circuits 1. This is circuits. So yung nakaraang lesson natin is all about the Ohm's law. So ito yung mga discussions natin. So hindi pa napapanood, link ko na lang sa description para ma-check nyo. So ngayon, dako tayo sa another lesson. So we will have the topic of nodes, branches, and loops. So ito, mahalaga to, yung terminologies natin or elements within a circuit. So since yung mga elements ng electric circuits can be interconnected in several ways, we need to understand some basic concepts nung network or circuit. So ito yung mga nodes, branches, and loops. So meron tayong tinatawag na branch. So what is a branch? Branch represents a single element such as a voltage source or a resistor. So pag sinabi nating branch, represents a single element such as a voltage source or a resistor. So kahit anong element siya, electrical element like a voltage source or a resistor. So halimbawa, meron tayong circuit. Okay, random circuit. $10 volts, 5 ohms, 2 ohms, 3 ohms. Tapos ito current source, 2 amps. Okay? So pag hinanap natin dito yung branch, kahit anong makita nyong circuit element, considered yun as a branch. So ano-ano ba yung mga circuit elements natin? Meron tayong 10 volt source, may 5 ohm resistor, 2 ohm resistor, 3 ohm resistor, and 2 amp current source. So yun yung mga branches natin. Ilan lahat? 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So 10 volt source, 5 ohm, 5 ohm dito na lang. 5 ohm resistor, 2 ohm resistor, 3 ohm resistor, tsaka yung 2 amp current source. 2 amp current source. Yan. So basta kahit anong element, circuit element, electrical element na makikita nyo sa circuit, considered yan as a branch. So meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5. Total of 5 branches. Okay? Next. Ano naman yung tinatawag nating node? Node is the point of connection between two or more branches.
So node daw is the point of connection between the two or more branches. So pag sinabi nating node, point, represented by a point. Okay? So, kapag meron kayong dalawang branch na nag-connect at a point, actually two or more branches or circuit elements na nag-connect at a point in a circuit, mako-consider yon as a node. So halimbawa, same dito sa circuit natin. Considering the same circuit, basta node, point siya. Point. Okay? Ano-ano kaya yung mga nodes natin dito? So kung saan nag-connect yung mga branches. O halimbawa, si 10 volt tsaka si 5 ohm. Nag-connect siya saan? Dito sa point na yan, di ba? Considered yan as a node. Okay? Let's say node A. Ano pa? So ito namang 5 ohm, 2 ohm, 3 ohm, tsaka 2 amps. Nag-connect yan saan? Di ba dito? Although, meron tayong mahabang wires dito, pero pwede nyo yang paliitin or i-expand as a single point. Stretch as a single point. Okay? Kasi wire lang yan. Kapag wire, it can be considered as a single node. So kapag in-stretch mo yan, pwede siyang ganito. Plus, minus 5 ohm. So, alisin ko na to. Stretch na lang na, anong tawag dito? Ano na lang natin. So, remove natin yung mga excess wire. Kasi nakakonect lang din naman sila sa single node, right? Isang node lang yan. So, therefore, isang node lang to, let's say B. Ito si A, no? So, ito ngayon si 2 ohms, si 3 ohms, ito si 2 amp. Yan. So, isang node lang to. Bale, ang nagko-connect ngayon dito sa node B, ilang elements? Kasi basta 2 or more elements connecting at a point, node yon. So, ilan yung nag-connect? Si 5 ohm, si 2 ohm, si 3 ohm, tsaka si 2 amp current source. Ano pa? Meron pa kaya? How about dito sa baba? Di ba nag-connect? Nag-connect yung 10 volt source, 2 ohm resistor, 3 ohm resistor, tsaka 2 amp current source. E di consider din to as a node. Pero just like dito sa taas, although may mga excess wire tayo dyan, isang node lang yan. Okay? So pwede nyo ring i-stretch into one point. Kahit dyan na lang, dito na lang, isang node. Or pangalanan natin as C. Okay? So, bale, meron tayong ilang nodes dito sa circuit. Meron tayong A, B, C. Right? So, ang nodes natin ay A, B, C. Tatlo. Gets? So, basta kapag nagko-connect yung elements or branches natin at a point, 2 or more branches, it is considered as a node. Okay. Next, ano yung last? We have the loop. So ito mahalaga to yung concepts ng node branches and loops, especially kapag mag-a-analyze na tayo ng circuits like KCL, KVL, ganon. So simulan muna natin sa concepts nila para magets nyo. So paano naman yung loop? Loop is any closed path in a circuit.
any close path. Ibig sabihin, any close path kung saan pwedeng dumaloy yung current. So it is formed by starting at a node, passing through a set of nodes, and returning to the starting node without passing through any node more than once. So hindi dapat mauulit. Halimbawa, dito sa ating circuit, so this is, pangalanan natin, diba, this is node A, this is node B, and this is node C. So, magkakaroon tayo ng loop kung mag-start tayo sa isang node. Halimbawa, mag-start ako sa node A, papunta sa node B, ito yung node A papunta sa node B, then dapat babalik ka sa node A. So, ano yung pwedeng path? Pwedeng pumunta ka dito sa node C, then babalik ka na sa node A. Okay, isang loop na yan. Okay, ano pa kaya possible? So, bale, this will be, ano yung loop na yan? Loops. So, pwede nyo pangalanan yung loops depending on the node. So, A, B, gagamitan ko ng color. So, A, B, C, A, right? Basta magsisimula kayo sa isang node, pabalik sa other node, as sa same node. Magpa-pass through kayo sa mga other nodes within the circuit, pero dapat babalik ka doon sa same initial node. Magkakaroon ka na ng loop dyan. Ano pa? Ano pang example natin? Ito naman. So, magsisimula ako dito sa A uli. Tapos, actually, pwede rin tayo magkaroon ng A, B, C, A uli, pero iba na yung included element. So, halimbawa, dito pala sa hindi ko nabanggit, dito sa green loop, ano yung mga included elements sa green loop? So, pwedeng kasama si 10 volt, si 5 ohm, tsaka si 2 ohm. Okay, pero kapag itong kinonsider kong dilaw, ang isasama ko sa same name ng loop, A, B, C, A pa rin, pero iba na yung mga kasamang elements. Ano na? 10 volt, 5 ohm, tsaka itong 3 ohm. So, iniskipan ko itong 2 ohm. Okay? Loop pa rin yan, di ba? Next, ano pa? O, pwede naman akong pumunta starting sa node A, papunta pa rin sa node B, passing through the 2 amp current source, papunta sa node C, and then babalik na ako sa A. So, another loop na A, B, C, A. Pero iba na yung kasamang elements. Ano-ano na yon? 10 volt, 5 ohm, tsaka yung 2 amp current source. O pwede rin, paano pag dito naman ako magsisimula? Magsisimula ako dito sa node B. So magsimula ako sa node B, bababa, no choice, bababa ka na dito sa C, babalik ka sa node B, right? So ano yon? Bale, BCB, right? BCB. Ano yung mga enclosed elements dito sa violet loop? Eh di si 2 ohm tsaka si 3 ohm lang, right? O, pwede rin naman dito, color orange.
So, pwede rin akong mag-start dito sa node B, back to C, node C, back to B. Pero, iba yung enclosed elements. So, B, C, B pa rin. Pero, ang mga kasama na sa loop ay si 3 ohm, tsaka si 2 amp. 3 ohm, 2 amp current source. So, yun, marami tayong possible loops, di ba? So, gets na yung concepts ng loop. Meron tayong tinatawag na independent loop. So, pag sinabi nating independent loop, what is independent loop? A loop is said to be independent if it contains at least one branch, one branch which is not part of any other independent loop. Okay? Which is not part of any other independent loop. Kailangan kasi natin ng independent loop para makabuo tayo ng equations, di ba? So pag sinabi nating independent loop, it contains at least one branch which is not part of any other independent loop. So sige, same circuit pa rin. Sa same circuit natin. So we have one independent loop. Ito. Independent loop to. So this is node A, B, C pa rin. So one independent loop, ito yung ABCA, right? ABCA. Another independent loop, so pwedeng ito. BCB. Okay, kasi bakit naging independent din si BCB? Kasi siya ay loop na merong at least one element, yung 3 ohm resistor, na hindi part nung another element, another independent loop na ABCA. Right? Ano pa? Pwede rin itong loop na to. So, BCB. Bakit siya independent? Kasi meron ka uling at least one element, yung 2 amp current source, which is not part of the other independent loop like itong BCB na dilaw. Right? So it consists of, or it forms set of independent loops. Yung green, yellow, tsaka orange loops. Actually, meron pa, marami pa ring other way. Ano pa? Other way para makabuo ng set of independent loops. So, pwedeng ito, tapos ito, pwede ring ito. Another set lang natin. Sige. A, B, C. So, pwede tayong magsimula ulit dito. Okay, so A, B, C, A. Tapos, dito naman,
A, B, C, A pa rin, pero iba na yung enclosed elements sa A, B, C, A. Bakit naging independent? Kasi meron na naman tayong at least one element na hindi kasama dito sa independent loop na to, yung 3 ohm. Pwede ring, eto, yung orange, A, B, C, A. So, pare-para silang A, B, C, A, pero iba-iba yung elements enclosed, ha? So, independent ulit tong ABCA na orange loop kasi meron uling at least one element, the 2 ohm current source, na hindi part ng other independent element, na part ng other independent loop, like etong sa ABCA na dilaw, etong 2 ohm current source, di ba? Hindi siya part nun. So, gets na yung concept ng independent loops. Okay, ngayon, meron tayong equation relating yung number of branches, number of nodes, saka independent loop. Okay? Ano kaya yun? B is equal to L plus N minus 1. So, a network with branch B or with B branches, number of branch to yung B, with B branches and nodes and L independent loops will satisfy ito, yung equation na to. So, ang mahirap kasi hanapin minsan is yung number of independent loop. Di ba ang madaling hanapin is yung branch tsaka yung node. So, para mahanap nyo yung number of independent loop L, i-substitute nyo ngayon dito sa equation na B is equal to L plus N minus 1 yung nakuha nating number of branches at nodes. Kasi madaling hanapin yung branches at nodes kumpara sa L, di ba? So, halimbawa, dito sa circuit natin, ilan yung branch? So, na-solve natin or nahanap nating number of branch kanina ay ilan? 1, 2, 3, 4, 5. Right? 2, 4, 5. So, B natin is 5. Ano yung number nung nodes? Same circuit kanina, we have 3. A, B, C. Right? So, para malaman natin yung independent loop, apply natin tong equation. Ilan ba yung nakuha nating independent loop? Marami tayong set, di ba? Pero, it should be maximum of 3. Right? Isang set ng independent loop, isang set ng independent loop, pero lagi silang 3. So, pag pinrove natin using the equation, dapat masasolve nating L is 3. So, B is equal to 5 equals to L unknown plus N, which is 3, minus 1. So, 5 is equal to L plus 3 minus 1 is 2. Transpose si 2 sa kaliwa. 5 minus 2 is equal to L. 5 minus 2 is 3. So, it verifies that we have 3 independent loops. Okay? So, ganon mag-identify ng number of loops. Using this equation, B is equal to L plus N minus 1. Kasi mas madaling ang hanapin si number of branches and number of nodes. Okay? So, meron tayong different connections ngayon. Diba, sikat na connections yung series saka parallel. So, 2 or more elements are in series.
if they exclusively share a single node. And consequently, carry the same current. At pag-aaralan pa naman natin to further in the next lessons. Carry the same current. So, paano magiging series daw? So, alam na natin yung concepts ng node branches and loops, right? Sabi, two or more elements are in series if they are exclusively share a single node and consequently carry the same current. So, halimbawa, dito sa circuit natin. Sige, sample muna. Halimbawa, meron tayong resistor, tapos may nakakonect na another resistor. So, this is, let's say, 5 ohm, 2 ohm. So, saan sila nag-connect? Dito sa node na to, right? Are they in series? Yes. Based on the definition, may two or more elements in this illustration, dalawang elements or branch, 5 ohm tsaka 2 ohm, na exclusively share a single node. Ano yung single node na yon? Let's say A. So, series sila. Okay, wag nyo lang lalagyan ng another resistor dito. Let's say 3 ohm. Pag nilagyan nyo ng isang resistor yan, hindi na yan series. Naka-Y na yan. Okay, so bawal merong resistor yan. So, alisin nyo. Tapos, consequently, kapag meron kayong series elements, isa lang yung current na dadaloy. Ito. Let's say, ito lang yung current na dadaloy sa kanila. So, kung ano yung dadaloy na current kay 5 ohms, which is I, yun na rin yung dadaloy na current kay 2 ohms. So, tandaan nyo yung concept kapag series, same current. Next, paano naman kapag parallel? So, two or more elements are in parallel if they are connected to the same two nodes. Two nodes and consequently have the same voltage across them. And consequently have the same voltage across them. So, parallel naman daw if two or more elements are connected to the same two nodes. And dapat kapag parallel yung dalawang elements, meron lang silang same voltage across them. Halimbawa, dalawang resistor. Yan. So, dapat daw connected sila sa dalawang nodes. Same node. So, itong terminal na to, tsaka ito sa taas, pwede nyong i-connect. Tapos, itong terminal na to, tsaka terminal na yun sa baba, connect nyo. So, ito ay A, node A. Ito ay node B. Parallel sila. Okay? So, pwede pa kayo magdagdag kung gusto nyo. So, let's say this is 5 ohm. This is 2 ohm. Dagdag pa kayo, pwede naman. Basta 2 or more, 3 ohms. Okay? Yan. And so on. Tapos, consequently, dapat yung voltage across each elements within the branches is the same. So, let's say V. So, dapat pare-pareho yung voltage across them.
Sige, pag mag-identify tayo dito sa same circuit, natin kanina, try nating identify yung elements na series and parallel. Yan. Ano kaya yung ating series? Meron kaya tayong series? Dito? So, dalawa, 2 or more elements connected at the same node. Ito, si 10 volt tsaka si 5 ohm, connected sila at a node. Ito yung A, di ba, kanina? So, ang series natin is 10 volt and 5 ohm resistor. Meron pa ba? Wala na. Parallel kaya? Meron din tayong parallel. Itong tatlo elements, right? Kasi, pareho silang connected dito sa B, sa taas, tapos dito sa C, sa baba. Itong tatlo lang. Okay? Hindi nyo pwedeng isama si 10 volt kasi hindi naman connected yung 10 volt. Yung isang paa ng 10 volt, wala siya sa B, nasa A. Pero kung isasama nyo yung combination nito, combination ng 10 volt tsaka 5 ohm, nakaparallel din dito sa 2 ohm, 3 ohm, 2 amps. Okay? Pero single element lang kino-consider natin, ha. So, bale 2 ohm, 3 ohm, tsaka 2 amps lang ang parallel. So, itong 5 ohm tsaka 2 ohm, for example lang, hindi yan series, hindi rin parallel. Okay? Neither series nor parallel yan. Kasi meron silang common node na 5 ohm, pero hindi lang sila yung nag-share. Meron silang common node na B, pero hindi lang silang dalawa yung nag-share, di ba? Kasama pa si 3 ohm tsaka si 2 ohm. And hindi rin sila parallel kasi hindi naman sila nag-share ng node dito sa baba. Dito sa C, si 5 ohm, yung isang terminal niya is na kay A. So, neither parallel nor series. Okay? Sige, mag-solve pa tayo ng more examples. More sample problems tayo. So, determine the number of branches nodes independent loops in the circuit below. Identify which elements are in series and parallel. Okay, so meron tayong simple circuit lang. Five ohm, 10 volts, 6 ohms, 2 amps. Yan. So, madaling hanapin yung branches. Okay, ano-ano yung branches? Basta makakita lang kayo ng circuit elements, di ba? Ano-ano yon? 10 volt, 10 volt source, 5 ohm resistor, 6 ohm resistor,
tsaka 2 amp current source. So, ilan lahat? 4. So, number of branches ay 4. Tapos, yung nodes. Sige, madali lang din hanapin yung nodes. Check nyo yung pinagkokonektahan ng 2 or more elements. So, itong 5 ohm tsaka 10 volt, nag-connect sila dito. Okay? Isa. Itong 5 ohm, 6 ohm, 2 amp current source, nag-connect dito. Dalawa. Tapos sa baba, si 10 volt, si 6 ohm, tsaka si 2 amp current source, nag-connect. C. So, ilan lahat? 3. A, B, C. So, para malaman natin yung number ng independent loops, gamitin natin, ano yung equation natin kanina? So, loops, independent loops. B is equal, ito yung formula natin kanina, B is equal to L plus N minus 1. So, alam na natin, ito ay 3. So, B is 4, N is 3. Bale, hanapin natin si L, plug in sa equation, 4 is equal to L plus N, which is 3, minus 1. So, 4 is equal to L plus 3 minus 1 is 2. Transpose 4 minus 2 is L, or ilan? 2 independent loops. So, pwede nyo tignan dito, one set is pwedeng ito, right? Ito, another one is ito. Okay, dalawang independent loops yan, which is verified sa equation. Next, ano naman daw yung elements that are in series and parallel? So, ang in series, eto, si 10 volt tsaka 5 ohm resistor, right? Ito, 10 volt tsaka 5 ohm resistor. Kasi they share a common node. Meron pa ba? Wala na tayong in series. Parallel meron. Ito, si 6 ohm tsaka si 2 amp current source. Kasi same sila connected sa taas at node B, connected sa baba at node C. So, 6 ohm and 2 amp current source. Yan. So, yan lang. Okay, sige, next. So, this is A. Lagyan natin na lang ng circuit A. Circuit B. So, paano pag ganito? One ohm, 2 ohm, 5 ohm, 4 ohm, 10 volts. Yan. So, hanapin pa rin natin yung number of branches, nodes, loops, and kung ano yung series parallel. So, sa branch, pinakamadaling hanapin si branch. Ano-ano ba yung mga elements? So, the 1 ohm resistor, the 2 ohm resistor, 5 ohm, 10 volt, sige, 4 ohm muna, 4 ohm resistor, tapos 10 volt source. So, ilan lahat yan? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5.
Sa node kaya, nodes. So, saan nag-connect yung mga elements? So, una dito, right? Nag-connect si 5 ohm, 2 ohm, tsaka si 1 ohm. Node A. Saan pa? Dito rin. Nag-connect si 5 ohm, si 10 volt, tsaka si 4 ohm. B. Saan pa? Sa baba. Nag-connect si 1 ohm, si 2 ohm, si 10 volt, tsaka si 4 ohm. C. So, ilan lahat? 3. So, A, B, C. Total of 3. Kapag hinanap natin yung independent loops, using the same formula, B is equal to L plus N minus 1. So, ano ba si B? 5. Number of branches is 5. Number of nodes is 3. Plug in, 5 is equal to L, unknown, plus N, 3 minus 1. 5 is equal to L plus 3 minus 1 is 2. Transpose si 3 sa kaliwa. 5 minus 2 is L. So, 5 minus 2, that's 3L. So, independent loops is 3. So, pag in-identify natin, halimbawa, pwede ito. Pwede rin ito. Pwede rin ito. So, isang set of independent loops, right? So, verified na tatlo yung possible set of independent loops. Okay. Kapag hinanap naman natin yung series parallel, sa series, meron kaya tayong in series dito? Wala. Wala, di ba? Wala tayong in series. None. Parallel kaya? Parallel, meron. Ito, nakita ko. Si 1 ohm, tsaka si 2 ohm. Kasi, connected sila dito sa node A, tapos sa node C sa baba. So, 1 ohm and 2 ohm. Okay, 1 ohm and 2 ohm. Meron pa ba? Ito pa, si 10 volt tsaka si 4 ohm, right? Connected sila sa taas kay node B, connected sila sa baba at node C. So, 4 ohm and ilan yan? 10 volts. Yan. Wala tayong series pero meron tayong dalawang parallel. Okay. Sige, next problem tayo. Number 2. Ande, C na tayo. Sige, C ko na lang. I love her everywhere. And if she's... Eto. Paano pag ganito? Ten ohm, 5 ohm, 1 ohm, 3 ohm, 2 ohm. Okay, hanapin natin yung branches. Ano yung mga branches? Basta kung anong makita yung element sa circuit. Si 4 volt source, si 1 ohm resistor, si 2 ohm resistor, si 3 ohm, si 5 ohm, tsaka si 10 ohm. So, ilan lahat?
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, 6. Number of nodes. Nodes naman. So, dito nag-connect si si 4 volt tsaka si 1 ohm. Isang node. Dito, nag-connect si 1 ohm, 2 ohm, tsaka si 5 ohm. Another node. Dito, nag-connect si 2 ohm kay 3 ohm, another. Tapos dito, okay, nag-connect si 10 ohm, si 5 ohm, tsaka si 3 ohm, D. Tapos dito, nag-connect si 4 volt saka 10 ohm. A, B, C, D, E. E na tayo. So, ilan lahat yung nodes? A, B, C, D, E, 5. Okay? A, B, C, D, E, 5. So, para mahanap yung number of independent loops, using the same equation, B is equal to N plus L minus 1. So, si B natin is 6. Si N natin is 5. Plug in. So, B6 is equal to N5 plus L minus 1. So, 6 is equal to 5. 5 minus 1, 4. Plus L. Transpose si 4. 6 minus 4 is L. L is 2. So, 2 independent loops. Ano yung mga 2 independent loops na yun? For example, pwede to. Pwede rin ito. Right? Isang set yan. Sa dalawa nga. Okay? Next, hanapin natin yung mga series. Series parallel. So, sa series, ito, si 1 ohm, si 4 volt, tsaka si 10 ohm. Diba? Series silang tatlo. Si 1 ohm, 4 volts, tsaka 10 ohm. Meron pa bang series? Ito, si 2 ohm, tsaka si 3 ohm. Right? 2 ohm, 3 ohm. Parallel. Okay, this time, wala naman tayong parallel. Pwede natin consider na parallel itong series. Dito kay 5 ohm, dito kay series, 2 ohm, 3 ohm. Pero, pag single elements lang, walang considered as parallel. So, none. Okay. Next, circuit. Letter C, letter D. Paano kung ganitong circuit? Oops. Okay, pag ganito naman, yung circuit natin, sige, branch muna tayo. So, madali lang hanapin yung branch. Lahat lang ng mga elements, branch yan. So, si 1 amp current source, si 1 ohm resistor, si
5 ohm resistor, si 4 amp current source, si 3 ohm resistor, si 2 ohm resistor, tsaka si 12 volt source. 12 volt source. So, ilan lahat yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right? So, 7. Tapos, yung node, identify natin yung nodes. So, meron ba tayong connection dito sa point na yan? Okay. Nag-connect si 1 amp current, si 1 ohm, si 4 amp, tsaka si 12 volt, node A. Tapos, dito rin, nag-connect si 12 volts, tsaka si 2 ohm, right? B. Dito rin, C. Nag-connect si 2 ohm kay 3 ohm. Saan pa? Dito rin, A, B, C, D. Nag-connect si 4 amp, si 3 ohm, tsaka si 5 ohm. Meron pa ba? Dito. Right? Dito sa node na yan. So, that's A, B, C, D, E. So, ilan lahat? A, B, C, D, E. 5. A, B, C, D, E. 5. So, pag hinanap natin yung independent loops, so, network topology equation, B is equal to L plus N minus 1. Ano si B? 7. So, B is 7. N is 5. So, 7 is equal to L unknown, plus N is 5 minus 1. So, 7 is equal to L plus 5 minus 1 is 4. Transpose si 4. 7 minus 4 is L. L is 3. Check natin kung makanap tayo ng tatlo. Ito, obviously, isa to. Isa, dalawa, tapos tatlo. Yan. So, 3 independent, isang set of independent loop. Next, hanapin naman natin yung naka-series. May naka-series kaya sa atin? Etong tatlong to, naka-series yan. Right? So, si 12 volt, si 2 ohm, tsaka si 3 ohm. 12 volt, 2 ohm, 3 ohm. Meron pa ba? I think wala na. Meron ba tayong parallel? So, meron akong nakitang isa. Ito. Si 1 amp, tsaka si 1 ohm. Connected kasi sila dito sa node A sa taas, tsaka sa node E sa baba. Okay, so 1 amp and 1 ohm. 1 amp and 1 ohm. Meron pa ba? Marami pa tayong actually pwedeng i-consider na parallel. Kung pwede rin naman to, etong series na yan parallel dito. Right? Pero i-consider lang kasi natin yung single elements na series or parallel, di ba? So, yan lang talaga. Okay? Gets na ba ang concepts ng nodes, branches, and loops? Yan. So, magagamit nyo kasi yung concepts ng node, branches, and loops
once pumunta na kayo sa mga electrical circuit laws like KCL, KVL. Ayan. So, dapat familiar muna kayo dito sa nodes, branches, and loops. So, siguro sa next lesson na natin yon yung KCL, KVL, Kirchhoff's current law, and Kirchhoff's voltage law. So far, nakapag-discuss na tayo. So, simula dun sa Ohm's law. Yung mga foundation muna. Yan. Ohm's law, resistance, conductance, short circuit, open circuit, power, tsaka yung nodes, branches, loops, and concepts ng series tsaka parallel connection. Sa bangyan sa next natin, mag-aano na tayo. KVL, KCL. Okay, so sana may natutunan kayo sa ating video tutorial. So follow kayo sa aking account para ma-notify pag mayroon tayong video tutorial next time. Tsaka subscribe kayo sa ating channel, Engineered Math Channel. Okay, link ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin. Okay, abangan nyo na lang. Sige. Yung mga future video tutorials natin for Circuits 1. So, Circuits 1 pa lang to guys. Circuits 1, DC Circuits. Para sa mga second year engineering students, especially sa ECE tsaka sa EE. Okay. Sige, God bless everyone. Aral lagi mabuti. Kayang-kaya nyo yan. Good luck sa mga subjects nyo. I hope you pass all your subjects, Padayon lang, future engineers. Bye-bye!